It has been a while, my dudes. Welcome sa ating dream house. At today ngayong araw, silipin natin kung ano na ba yung mga changes at mga dinagdag namin dito to make it more trendy at aesthetic. Trend number 1, raw concrete walls. Or as you can see dito sa likod natin, ayan, hilaw na konkreto. Now, believe it or not, hindi yan totoo na raw concrete. Pinturadong pader yan. Now, ang raw concrete kasi kadalasan palitada lang siya. Papahiran pa nila yun ng concrete sealer para hindi masira yung concrete pag na-expose sa moisture. But that's it. Yun nga lang yung ginawa namin dito ay after mapalitadahan, nag-apply kami ng masilya and then primer, which is the most important step para kakapit yung ating lime wash paint which will simulate yung raw concrete. So, itong finish na ito, lime wash na paint siya or ganito itsura. Bam! Yan. So, ito yung ginamit namin para dito as Vesti Lime Wash Paint, which we are not sponsored, pero, para lang alam nyo, my dudes, kung ano yung gagamitin nyo. And so far, it's all good, man. Pintura ba yan? Or gatas ng bata? So, yeah, ganito yung packaging niya medyo weird dahil powder siya, my dudes, na kailangan nyo ihalo sa tubig along with some adhesive na provided din nila. And yung 1 kilogram na gantong bag can cover 8 square meters na wall area. Tapos 2 coats na yon, so 8 to 10 square meters. Pero, yung ginawa namin sa pader na to, my dudes, ay 3 coats yung ginawa namin dyan. Kasi I find na yung 2 coats, medyo kita pa yung white na primer sa likod. So 3 coats, okay na siya. Maganda na, di ba, my dudes? Ang next trend na makikita natin dito sa aming dream house ay itong WPC panels sa pader na ito. Ayan. WPC panels. And then yung door, nilagyan din namin siya ng WPC na sheet. Yon, para medyo bagay siya. Wood plastic composite, that's what WPC stands for, my dudes. So itong WPC panels na ginamit namin dito are from Decorwood, which by the way, not sponsored. Mabilis lang talaga sila mag-deliver at mag-reply. And not to mention, yung prices nila are very competitive. Actually, sa lahat ng napagtanungan ko, isa sila sa cheapest na prices ng mga gantong klase na wall panels. Now, ang advantages ng WPC panels, my dudes, ay madali siya i-install, magaan siya, at low maintenance siya. Madali lang siya punasan kasi gawa siya sa WPC. Ang disadvantages nga lang niya ay hindi siya ganun katibay. So, kailangan iingatan nyo to, my dudes, kasi pag nabangga nyo yan ng kanto ng furniture, pwedeng masira yung ating WPC na panels. Now, yun yung rason, my dudes, kung bakit mapapansin nyo itong pintuan natin ay may dalawang magkaibang kulay. Dahil ito, WPC sheet siya, at ito, melamine face plywood siya na kakulay niya itong ating WPC sheet. Dahil itong area na ito ng pintuan, kung nasa yung ating doorknob, madalas matatamaan niya ng ating kamay at baka eventually masira yan pag WPC siya. Kaya ginawa namin, melamine face plywood board na lang nilagay namin sa part na yan. So yung third trend natin ay ito. Not sure kung kita sa video, pero dyan meron tayong tinatawag natin na curtain track. And basically, parang mas social lang siya na curtain rod, my dude. So, ganito yung itsura niya, close up. Diyan dadaan yung ating curtain runners na tulad nito. Ayan, or curtain pulleys yung tawag ng iba dito. Diyan dadaan siya. And then, diyan yun na isasabit yung ating mga kurtina. Now, yung advantage ng ganito, my dudes, ay aside from mas aesthetic siya tignan at mas malinis as kumpara dun sa ating curtain rod, ay mas madali buksan at saran yung ating mga curtains. Almost frictionless, as you can see. Ayan, sobrang dali. Very nice. Now, yung disadvantage lang ng curtain tracks na ganyan, if ikukumpara natin sa curtain rods, my dudes, ay medyo mas mahal siya at hindi ganun ka-straightforward yung installation niya. Kasi kailangan nyo pa hanapin yung mga ceiling frames nyo at doon nyo siya dapat isuscrew. Kasi pag sa ceiling nyo lang siya in-screw, pwede siyang mabaklas, my dudes. Trend number 4. Ngayon, dahil nauuso ang wabi-sabi at mga Japandi style na designs, ay medyo nauuso na rin yung mga paglalagay ng partition. Such as this. Ayan, meron tayong partition from our stairs. So itong specific na partition na ginamit namin dito will simulate reeded glass. But again, nilin lang kayo ng inyong Tito Oliver because that is not actually reeded glass. Double-walled polycarbonate sheet lang ito, my dudes. Somewhat of a plastic material, as you can hear. And ang advantages nitong polycarbonate ay aside from mas magaan siya, ay hindi siya magsha-shatter pag, tinamaan siya ng something na mabilis at malakas tulad ko.
one of the other reasons ay mas mura siya kumpara sa ating mga reeded glass. Yun nga lang, yung reeded glass, mas maganda yung clarity niya at malayong mas social tignan yung reeded glass. But for our purposes, na semi-permanent partition lang siya, polycarbonate sheet na lang yung ginamit namin dito. And bagay na bagay yung itsura niyan, my dudes. Medyo may onting privacy tayo from the outside. But at the same time, makita mo kung may taong dumadaan dyan or may stranger bang nagbabalak, istorboy ng inyong piece. Trend number 5, round mirrors. So wala akong mahanap online na reasonable price na round mirror na may backlight, kaya gagawa na lang kami. So ganito lang yan, no, actually. Yan, round mirror lang. So meron tayong wood na backing dito. Papalibutan ko lang yan ng LED strip. Tapos nandito yung kanyang power supply. And then, sasabit na natin yung ating mirror right here. Now, dahil nga bilog yung ating mga mirrors, dapat meron siyang matching na design element. Kaya meron tayo dito vessel type na sink. Vessel type, nakapatong siya. Kaya siya vessel, I don't know. Now, nakalimutan ko rin pala banggitin, my dudes, na yung mga lime wash na paints, pwede rin siya for exterior use. Ayan, so dito sa labas, lime wash yan. So fiber cement board lang to na pininturahan namin ng lime wash na paint. Yun nga lang, pag outdoors, my dudes, ay kailangan nyo siya lagyan ng top coat tulad nito. Ayan, top coat sealer siya na clear matte. Pero as you can see, hindi naman clear matte. Medyo may pagka-shiny yung kinalabasan. Pero I think eventually magiging matte yung nasa labas natin. So yung purpose nitong sealer ay para gawing water resistant yung ating mga lime wash na paint. So pwede nyo na rin gamitin yung lime wash paints dun sa inyong mga toilet and bathrooms pag nilagyan nyo nito. Yun nga lang, I wouldn't advise na ilalagay nyo siya sa shower area. Pero dun sa bandang likod ng sink, kung nasa yung inyong mirror, pwede nyo siya ilagay. Basta hindi siya dun sa lagi nababasa, to lessen the chances na masira yung inyong lime wash paint. Anyway, trend number 6, hidden doors. So, ang technique sa hidden doors, my dudes, ay dapat meron kayong pattern. Now, yung rason kung bakit importante yung pattern, my dudes, ay para maitago nyo yung mga kanto o yung edges ng pintuan nyo within the pattern. So, dito, mukha siyang cabinet doors. Bam! Cabinet doors siya. And then, biglang, boom, may malaking pintuan pala dyan. Na yung pinakamadaling itago na hidden door ay yung nakalagay sa mga fluted wall panels na tulad nito, my dudes. Ayan, nakikita niyo ang fluted wall panels na yan. Now, madali siya itago dahil napakarami nyo ng vertical lines. So, pwede nyo itapat dyan yung dugtungan nung pintuan nyo. Is there a door there? We'll never know. Trend number 7. Oversized entryway doors or mga main doors. Now, yung door natin dito, around 2.4 meters high siya. Commonly, yung mga pintuan natin dito sa Philippines ay 2.1 meters or around 7 feet lang siya. Pero, you know, dahil mas malaki siya, that's why it's called oversized, 2.4 meters. And it gives your entryway a feeling of grandeur at pangyayamanin na vibes. So, yung mga gantong klaseng pintuan, my dudes, ay hindi pwedeng normal na bisagra lang or hinges yung ilalagay nyo dyan. Mas okay pag pivot door hinges yung gagamitin nyo. One ay dahil yung mga pivot door hinges, mas malaki yung bearing capacity niya or yung kaya niyang buhatin na weight. And two ay hindi masyado mas-stress yung inyong hamba or yung door jamb nyo. Yung pivot door hinges, usually nakamount siya sa sahig at dun sa ating top na jamb. Which pwede nyong patibayan yung mga parts na yun and most of the weight ay nandun sa sahig. Trend number 8, pop-out sockets. Not gonna lie, my dudes, at this point, feeling ko hindi na trend yung pinapakita ko. Dapat yung title pala ng video na ito ay sa mga bagay na I think cool sa bahay ko. Pangit ng title. Anyway, pang-8 ipapakita ko ngayon, my dudes, itong pop-out socket natin dito sa ating auxiliary kitchen. Now, there's nothing wrong with having exposed na sockets na ganito sa inyong mga kitchen countertops. Yun nga lang, mas malinis tignan kung nakatago siya. Who wants to see holes? Ew. So, yung ginawa natin dito, my dudes, pang floor talaga ito na pop-up socket, pero minount natin dito sa side ng ating countertop for easy access para pag meron tayong rice cooker dyan or something na kailangan natin isaksak. Boom! Now, meron naman nabibili na pop-up socket talaga na para sa countertop, yung bilog, tapos pipindutin nyo, angat siyang ganon. Very social looking. Yun nga lang yung problem, my dudes. Yung mga nabili ko online ay yung rating niya. Chinek ko yung wire. Yung capacity lang na kaya dumaloy doon is around 1,500 watts.
which pag gusto nyo magsaksak ng multiple heating appliances, yung rice cooker nyo, yung microwave, tsaka yung oven toaster, hindi kakayanin ng 1,500 watts lang yun. Kailangan nyo ng mas malaki, my dudes, to be safe. Ninth and final trend natin, under stair, under lighting. Ano daw? Basta yung lighting sa stair steps, my dudes. So, the way this works, my dudes, ay sa bottom step at sa top step, meron tayong motion sensor dyan na pag may dumaan na tao, matitrigger niya. And may nabibili na set na ganito online na kasama ng LED strips at yung LED controller, kailangan nyo na lang siya isalpak at i-route yung mga wires sa ilalim ng hagdan nyo. Also, my dudes, naglagay din pala kami ng switch para dito sa stair LEDs. Para pag ayaw kung lagi siyang umiilaw tuwing dadaan ako, pwedeng naka-off na lang siya. Hindi nyo na kailangan i-off sa circuit breaker. Much nice. Such convenience. I'm such a genius.